Yung pamilya ng kuhanan, Opo. narito lahat. Pati mama mo, papa mo, at saka yung mga kapatid mo, nandito rin. Meron ka na bang pamilya, Arnel? Wala na po. Wala pa, binatang taring. At balita ko, galing ka raw sa ibang bansa. Opo, sa Qatar po. Qatar. Ang katabi mo si galing din sa Qatar yan eh. So magkasama kayo, magkamaya kayong dalawa. Siya, ikaw sa Qatar, sa Middle East, siya naman sa Qatar man sama. Okay. At doon sa Qatar, yung ba naisip mo na kagad sapagkat ini-invite natin ang ating mga OFW na pumasok sa mga proyekto kagaya sa pag-aalaga ng baboy. Yan ba naisip mo habang naroon ka't nagtatrabaho? Madaming beses na po. Ano sa palagay mo? Yun doon nga pong napanood ko po yung sa Feed Pro. Bali nagkaroon po ako ng interest na bumalik at magsimula. At testingin kung totoo na nga na yun nga, walang amoy. Yun sa babuyang walang amoy nga na yun. Kasi mas maganda kung halimbawa masimulan ko dito, makakatulong ako sa mga kababayan ko na hindi, kasi minsan nasa papagsimulan nila ng away. Kung kapag merong amoy, minsan sa mga kapitbahay, gano'n. Kaya gusto ko siyang umpisahan kung halimbawa talagang mapatunayan ko, pwede kong rin sa kanila. Ibabalato mo sa kanila. Ibigay mo sa kanila. Parang ganun. Pero bakit? Balak mo bang maging barangay captain dito? Ay, hindi naman po. Mahilig lang din po kasi ko sa mga hayop. Okay. Bakit naman yung baboy naman ang napag-isipan mo? Yan ba nag-umpisa na sa inyong mga magulang? Bali yung mother ko po, ito nga po, lumang kulungan na po kasi ito eh. Ito po yung kulungan ng mother ko dati. Ngayon gusto ko po siya ulit ituloy. Para po kung halimbawang, kasi sila patanda na, pwede po silang bumalik dito, sila naman yung magpatuloy. Nasa naman sila ngayon? Nasa Dubai po. Dubai naman sila. Sila po ng father ko. Ano ang kanilang naiisip dito? Pag nakita nila maganda, baka bawiin sa'yo. Yun nga po ang gusto ko, para at least sila na po yung magpatuloy. Ako naman yung tatrabaho ulit. Payag naman sila na tinungkab mo yung ginawa mo yung mga sahig na ipalamang. Nung una, hindi sila parang hindi sila. Duda sila. Nung bandang huli, yun, every week tumatawag sila. Kamusta na yung baboy mo, ganito. Maganda ba? Ayun. Sabi ko, okay naman, wala namang maging problema kasi walang amoy, saka hindi siya ganong yung magastos, gaya sa tubig, yan, sa kuryente. Sa trabaho, no? Sa trabaho, sa umaga. Minsan, ito nga nagiging libang, umiyat nga niya. Buti na lang nakukumusta yung mga baboy at ikaw hindi ka kinukumusta. Nakamas na naman po minsan-minsan. Misa-misa ka na lang. Okay, sa pakikipag-ugnayan mo sa Feed Pro kila June Kahusay at kay Billy, anong nakita mo't napansin sa paggamit mo ng Feed Pro? Yun nga po, bali siya, una ko napansin yung walang amoy kahit sa sa dumi nila. Tapos yung baboy mabulas, mabulas siya, saka yung katawan niya yung taba, yung laki. Laki. Yun. Kulang sa taba, sobra sa laman. Iyon, ganun. Parang kasing laki mo, nakain ka ba ng Feed Pro? Medyo. Okay. Alam mo, June, dito, nagse-seminar tayo, no? Nagpupunta ka. Balita ko, nagpunta ka sa Zambales, pupunta ka sa Vigan, tapos sa Ilocos Norte. Ito ba mga reaksyon na nakukuha natin sa mga kasama nating tulad ni Arnel? Ganyan din ba ang nakukuha mong reaksyon sa kanila? Pareho po, lahat. Isa lang po ang sinasabi nila talaga. Ano yung sinasabi? Ang sinasabi nila, ang baboy ng Feed Pro ay malaki ang bulas, mabilis lumaki. Pagka sinunod mo yung ganitong sistema, talagang nakakatipid ka sa panahon, sa oras, hindi mo napapaliguan. Ang daming benepisyong na ibibigay. O kaya tuwang-tuwa sila. Ang kanila nga sinasabi, sana nga lahat ng sulok ng Northern Luzon magkaroon ng PIGS. Okay. At kailan babalik ang mama mo, papa mo? By April po siguro. Baka maabutan pa nila to. Ay, ibig sabihin, pinaghahandaan mo ba na makita nila itong kanilang dating alagaan na binago mo? Opo, inaano ko nga para rin sila, ma-encourage pa rin sila para pagdating na rito, sila na yung magpatuloy. Bakit? May balak ba silang manatili na sa Pilipinas? Matanda na rin po kasi father ko. Ganun? Gusto nila dito na at baboy na ang kanilang haharapin. Kung may income po talaga na
Dito ba sa lugar niyo sa Sibol? Kasi may mga niligid kami rito, marami kaming nakita nag-aalaga ng baboy. Meron pong nag-aalaga. Dati nga po dito nag-aalaga sila pero hindi feed pro. Parang naanuhan sila dito. Parang tawag doon, nareklamo. Kaya ngayon tinitingnan ko kung may magrereklamo. Kung halimbawa kasi dati may amoy talaga yung ano. Ngayon wala nang amoy, ah. Ngayon po wala Wala na. na, malapit na tayo rito sa Naghihintay lang kulungan. po ako nang magrereklamo, may magrereklamo. Hindi, magrereklamo sila. Bakit wala ka na yatang baboy dito? Di ba? Di ba? Iniikit mo to, Billy. Yes, sir. At ilan ng porsyento nakuha mo rito kagano sa ibang lugar? Sa ngayon po, nagsisimula pa lang kami ni sir dito kasi balak niyang maging sub-dealer dito sa Sibul. Magtitinda po siya. Ano ang ika nga future ng isang magiging dealer ng Feed Pro dito? Malaki po magiging future niya dito. Kasi po, maraming napipetisyon na baboyan dito dahil sa masamang amoy. Kaya yun ang ituturo namin ni Sir Arnel ngayon dito sa Sibul. So marami nang mag-aalaga ng baboy. Yun po sana ang gusto ko rin na makatulong din sa mga kabayan namin dito. Okay, kabayan, sa ngalan po ng ating mga nakasama, si Billy, si June Kahusay at saka si Arnel Kuhanan. Ano po? Dito po sa barangay po ng Sibol sa lalawigan po ng Bulacan, bayan po ng San Miguel. Ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Hieronimo sa ating extension service na ihatid po sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro. Kabayan sa Feed Pro, lamang at kayo po'y nakalalamang sapagkat natural ang inyong pakaing ibinibigay.